Magkakahiwalay man ang ating mga isla, pinagbubuklod-buklod naman tayo ng isang diwa at isang pangarap. Isang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Sa gitna ng hamon ng kriminalidad at sa mga hindi inaasahang sitwasyon at kalamidad, ang pambansang pulisya ay nananatiling matatag upang patuloy na makapagbigay ng tapat at may malasakit na serbisyo publiko para sa sambayan ng Pilipino sa pamamagitan ng maayos na pagpapatupad ng batas. Tiyak na mananatili ang pambansang kapayapaan at kaayusan sa bawat pamayanan, anuman ang kasarian, paniniwala, relihiyon at katayuan sa buhay. Dumaan man sa samot-saring pagbabago, dulot ng globalisasyon at modernisasyon, ang PNP ay patuloy na bukas sa mga makabagong idea at estratehiya upang mas paigtingin pa ang pagpapatupad ng mga mandato bilang tagapangalaga ng kapayapaan. Sa pangunguna ng ama ng pambansang pulisya, Police General Benjamin Casuga Acorda Jr. at sa hangarin ng ating Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng tunay na pagbabago, sinisiguro ng buong puwersa ng PNP na maayos na naisasakatuparan ang gampanin na pag-ibayuhin ang kaayusan sa buong bansa at tiyakin ang pagsasagawa ng iba't ibang programa na alinsunod sa serbisyong nagkakaisa. Kabilang narito ang pagpapaigting ng ugnayan ng pulisya at komunidad at mga inisyatibong nagsusulong ng pagtutulungan tungo sa pagkamit ng tunay na pagbabago, hindi lamang sa usaping pangkapayapaan kundi pati na rin sa mithiin ng bawat Pilipino na magkaroon ng maunlad at progresibong Pilipinas. Sulong ng PNP Patrol Plan 2030 Roadmap sa ilalim ng pangangasiwa ng Center for Police Strategy Management o CPSM, mas pinagtibay pa ng PNP ang mga hakbangin para sa isang mapagkakatiwalaan at epektibong pulisya sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa komunidad. Ang ating pagdiriwang ng paglunsad ng bagong Pilipinas. Ang programang ito ay isa lamang sa mga unang hakbangin na pamahalaan upang magkaroon ng bagong pag-asa at bagong simula ang mga Pilipino. Sa katunayan, sa kabuang 67 unit at opisina ng PNP, nasa 64 nito ang matagumpay na sumailalim sa Performance Governance System PGS Initiation Stage, kung saan 62 ang pumasa para sa Compliance at Proficiency Stages, habang 10 naman ang matagumpay na nakapasa sa Institutionalization Stage. Samantala, sa kasalukuyan ay mayroon ng 45 opisina sa PNP ang pumasa at mayroon ng International Organization for Standardization ISO Certificate. Isa itong patunay sa hindi matatawarang dedikasyon ng PNP na makapagbigay ng mahusay at world-class na serbisyo. Sa pamamagitan naman ng Unit Performance Evaluation Rating, UPER, nababantayan ng himpilan ang lahat ng mga opisina nito sa maayos na pagpapatupad ng kani-kanilang mga mandato. Kabilang sa mga nangunguna sa nasabing pamantayan ang National Capital Region Police Office NCRPO na may total percentage rating na 97.81. Sumunod naman ang PRO4A na may 97.48 at PRO3 na may 96.72. Ilan lamang ito sa mga nagawa ng pambansang pulisya alinsunod sa mga alituntunin at hangarin ng Bagong Pilipinas Campaign, at patuloy pa ang himpilan sa pagpapatupad ng mga karagdagang programa upang mas mapagtibay at mas mapabuti ang nasimulang mga hakbangin. Sa kampanya naman hinggil sa Simultaneous Anti-Criminality and Law Enforcement Operations o SACLEO mula October hanggang December 2023, naisagawa na ng PNP ang 131,643 operations kontra carnapping, 173 criminal gangs, 14,890 na wanted persons, 1,979 loose firearms, 523 illegal logging,
1,063 illegal fishing, 54,524 illegal gambling, 700 child abuse at 51 naman sa smuggling at piracy. Umabot naman sa 2,968,158 mobile patrol ang naipatupad ng himpilan at mayroong 34,392 na tawag para sa police assistance kung saan 99.99% nito ang matagumpay na nabigyang solusyon sa parehong mga buwan. At kamakailan lamang ay tinanghal ang Pilipinas bilang third safest country sa buong rehiyon ng Southeast Asia na may Peace Index na 86. Ito ay ayon sa inilabas na 2023 Global Law and Order Report mula sa Washington-based analytics and advisory firm na Gallup. Ang accomplishments na ito ay marka ng pag-usad ng bagong Pilipinas sa PNP. Kaya naman, katuwang ang lahat ng sektor ng komunidad at sa pamamagitan ng serbisyong nagkakaisa at pagkakaroon ng mataas na antas ng kahusayan, disiplina at pagiging makabansa. Sama-sama tayong magkaisa at magtulungan upang makamtan ang isang bagong Pilipinas para sa mga darating pang henerasyon kung saan ang lahat ay mamumuhay ng ligtas at mapayapa sa isang maunlad na bansa. Sulong tungo sa bagong Pilipinas. Muli, maraming salamat at maligayang pagdating sa bagong Pilipinas.